Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, paglalayag ng barkong pandigma ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea, tagumpay. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Muli na namang ipinakita ng Pilipinas ang matatag nitong ugnayan, matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng isang maritime partnership exercise ng mga sasakyang pandagat nito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay may layuning na mapalakas ang maritime cooperation ng Pilipinas at India, at upang isulong ang mga kinakailangang pamamaraan pagdating sa rules-based order. Kabilang sa mga barkong nagsamang maglayag ay ang BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas at Indian Navy ship Cadmet na mula sa India. Kung maaalala, nito lamang araw ng Martes nang dumating sa Port of Manila ang Indian Naval Ship Cadmet Indian Navy. Ito ay isang klase ng anti-submarine corvette na binuo mismo sa India. Ginawa ng Pilipinas at India ang maritime partnership exercise sa West Philippine Sea sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo. Matatandaan, sinabi ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran, na prioridad ng kanilang bansa ang Indo-Pacific region kung saan ang Pilipinas ang nasa sentrong lokasyon ng nasabing rehiyon. We fully support our Philippines friends in their efforts to ensure that whatever happens in the seas respects the constitution of the seas, the UNCLOS, and various associated agreements and outcomes. Binigyang diin din nito ang patuloy na pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at India sa taon na 2024. Kinundena ng China ang suporta ng Canada para sa Pilipinas sa anito'y paglabag sa soberanya ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy spokesperson sa Canada, sinabi ng Chinese Embassy na ang South China Sea ay ang karaniwang tahanan ng mga bansa sa rehiyon at hindi dapat maging isang hunting ground para sa Canada, Estados Unidos at iba pang mga bansa upang ituloy ang kanilang mga geopolitical na interes. Bilang isang bansa sa labas ng rehiyon, pinalakas ng Canada ang paglabag ng Pilipinas sa soberanya ng China, nilabag ang mga layunin at prinsipyo ng UN Charter, at nalagay sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Dagdag pa ng Chinese Embassy, nitong mga nakalipas na buwan, naiulat ang ilang komprontasyon sa Pilipinas na nakasentro sa Second Thomas Shoal. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard at maritime militia vessels ng paulit-ulit na pagbomba ng water cannon sa resupply boats nito at pagbangga sa vessel malapit sa disputed waters. Inihayag ng United States ang oposisyon sa mga insidente at kumampi sa Pilipinas. Kinundena din ng China nitong Huwebes ang United Kingdom matapos magbigay ng pahayag bilang tugon sa pagtaas ng Chinese force laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ulit ng China na mahigpit na tinututulan at kinukundena ng China ang walang basehang akusasyon ng UK, na nagsampa ng mahigpit na representasyon sa panig ng UK tungkol dito. Ang mga karapatan at interes ng China sa West Philippine Sea ay naitatag sa mahabang panahon ng kasaysayan at may matatag na makasaysayang at legal na batayan, dagdag pa ng Embahada ng China sa Pilipinas sa isang pahayag. Nauna nang sinabi ng gobyerno ng UK, na kinokondena nito ang unsafe and escalatory tactics na ipinakalat ng mga barko ng China laban sa Pilipinas noong ika-9 ng Desyembre hanggang ika-10 ng Desyembre. Sinabi ng tagapagsalita ng UK na sila ay sumasalungat sa anumang aksyon na nagpapataas ng mga tensyon, kabilang ang panliligalig, hindi ligtas na pag-uugali, at mga taktika sa pananakot na nagpapataas ng panganib ng maling kalkulasyon at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Nanawagan ang gobyerno ng UK sa China at Pilipinas na sumunod sa ipinatupad na 2016 arbitral proceedings. Gayunpaman, tinutulan ng China ang paninindigan ng UK, ang pagpili ng UK sa China sa pamamagitan ng paggawa ng issue sa paggawad ng South China Sea Arbitration, na ilegal, walang bisa, na nag-uudyok ng gulo at naghahasik ng kaguluhan, ay seryosong sumisira sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Banat naman ng Chinese Embassy para sa pahayag ng UK. Bilang kapalit, hinimok ng China ang UK na ihinto ang pagtawag ng White Black sa hilera ng South China Sea, ipatupad ang 2019 International Court of Justice Advisory Opinion at mga kaugnay na resolusyon ng United Nations General Assembly sa Chagos Archipelago, sa lalong madaling panahon at ibalik ang Chagos sa Mauritius ng maaga upang makumpleto ang dekolonisasyon ng Mauritius. Dagdag ng Embahada ng China,
Sa pagtatanong kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na kung agree ba siya sa pagtatayo ng US bases sa West Philippine Sea dahil walang palag dito ang China. I will agree. I will agree, but for several reasons in my mind. In my mind, China was still not as developed as it was then. Okay. It was still beginning to open up to the world. And as a matter of fact, when they began opening it up to the world, Deng Xiaoping's admonition was keep humble, below the radar. But right now, it's really expansionist. No, there's a change in narratives. There's a change in paradigms. There's a victimization card of China that China uses in order to justify its expansionism. And there is also a revision of history that they own the whole South China Sea. So there is no question about it that there was a deterrent, because in so far as the presence of military capabilities were here. However, that is not the sole reason why China did not act the same way it is doing now. And the battle for resources has been really exponential from that time to now. Particularly in the age of smart energy and smart technologies, resource bases become more important. And a population, even though assuming that your population does not grow, it needs more. Because the standard of living and the standard of care has grown. So that is why we are seeing, well, for me, as a matter of principle, not as a matter of operations, but as a matter of principle, we should be able to do, we should start not only in the West Philippine Sea, but in the Benham Rise too, and in the East, and all places where we have sovereign rights. Okay, that's the whole of the exclusive economic zone. So I think as a general principle, that should be done. If it is within our exclusive economic zone, then there should be no question, legally, morally, and politically. I cannot second guess the president, but let me state this. The president is firm that we should be able to exercise our rights in accordance with UNCLOS, in accordance with the arbitral award. This is the consistent position he has taken. But of course, he is not unmindful of sustainability issues, on effects on other sectors of society. So it's a very weighty decision that and a weighty burden that the president carries on his shoulders now. So he has been unequivocal in his statements that the Philippines has sole rights to the area. No. Now, as to whether there will be this activity here or there, I will not even pretend to second guess or even talk ahead of the responsible colleagues of mine who are responsible for it. Sinabi din ni DND Secretary na pwede natin gawin ang kahit anong oil exploration na gusto ng ating bansa sa loob ng ating exclusive economic zone, hindi lang sa West Philippine Sea kundi pati na rin sa Benham Rise. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.